Hi po. Magkwentuhan tayo about bigyan ko kayo ng tips para sa kung paano makabili ng first designer bag at kung worth it ba yung mamahalin na bag. Base lang po to sa experience ko para hindi kayo matulad sa akin. Pero ikwento ko muna bakit ko nagustuhan yung mga bag. Sa totoo lang, hindi ako mahilig sa bag. Sa alahas po ako mahilig. Tapos marami po ako nakikitang nagtitinda ng mga bags sa online. Sabi ko na, ang dami namang puro mga bag. Tapos, nagpunta ako sa recycle. Nagpost ako sa Facebook ko. May coworker ako nagtanong na, magkano yung sagip pala ng video, yung Chanel bags. Wala talaga akong kaalam-alam. Yung Chanel bags na yun, hindi ko alam kung ano ba yung Chanel. Ano ba kako yung Chanel? Sabi nila, mamahalin daw yun, designer bags daw nga yun, tapos luxury nga daw, kaya maganda, gusto raw nga nila din ganun, kaya lang mahal. Nung time na yun, nasa 30 lapad pa lang yata siya. Kaya na-curious ako, nag-search ako sa online, yung Chanel na yan. Kaya, ayun, marami akong nabasa. Investment nga daw. Mahilig pa naman ako sa investment kasi 'di ba ang alahas investment. Okay, sa tips na tayo. Number 1, syempre, alam naman ng lahat. Kailangan, unang-una, mag-iipon muna. Magtitipid, magtatabi para sa pambili ng iyong dream bag. And mag-ikot-ikot muna kung anong bag yung gusto nyo. Check nyo muna kung how much siya. Pangalawa, pumili ng bag na talagang hindi masasayang ang pera mo. Ika nga investment na nandyan lang na pag ayaw mo na, pwede mo pa siyang ibenta. Pangatlo, wag mo nang bumili agad-agad. Lalo na kung hindi naman talaga yun ang dream bag mo. Mag-isip-isip mo ng maigi. Balik tayo dun sa kwento ko. Yun na nga, nakaipon na ako. Nakabili na ako ng Chanel. Yun na yung dream bag ko. Pero, bago ako nakabili nun, syempre napeke muna tayo. Kasi wala tayong alam sa Chanel. Sa online kasi ako bumili nun. Kaya after nun, talagang dumidiretso na ako dito sa mga tindahan. Naibalik naman kasi yung pera ko, kaya no problem. Kaya may pambili ako. At yung ating pang-apat na tips, huwag pilitin kung hindi mo pa kayang bumili ng mamahalin. Nung time na yun, nasa 40 na siya. Mahal na ako noon. Lalo ngayon, Diyos ko, magkano na doble. Nasa 60 o 80 na yata yung katulad nung nabili ko. Yun yung lambskin. Ito na nga, sinunod ko nga yung tips number 4 na huwag pilitin kung hindi mo kayang bumili ng mamahalin. Nung time na yun, yung caviar skin na Chanel, nasa 60 siya. Tapos, 23 cm yung size niya. Yun nga, gusto ko yung medyo maliit lang. Siyempre, hindi ko kaya. Kaya, pinili ko yung lambskin. Pero, worth it naman talaga siya. Super ganda talaga niya. Tapos, yung huli nating tips, number 5. Pag nakaipon na kayo, tapos bibili na kayo, make sure nyo talagang i-check yung buong bag. Kasi alam niyo na kailangan yung pati kanto, loob, i-check niyo maigi. Kasi hindi biro ang mahal-mahal Tapos parang syempre pag binalik mo, 'di ba? Kaya nga pinapacheck nila sa inyo sa harapan niyo. Katulad nito sa store na to, pagpasok mo pa lang, 'di ba, binigyan ka na ng gloves kasi once na meron kang nagustuhan, i-check mo siyang maigi. So, ito na nga, yung time na gustong-gusto ko na yung caviar bag, talagang todo tingin ako dito.
pati sa ibang stores. Ayun nga, chinek ko yung bag nila, hindi ko na na-videohan, pero bibilhin ko na sana, kaya lang meron akong nakita dun sa mismong kantong-kanto, may konti siyang, yung skin niya, medyo may bakbak. Kaya ito, ayan, nandito tayo sa Amore, Suki. Yan nga yung una kong nabilhan din, yung lambskin ko. Kaya titingin tayo naman ng caviar bag. Pero bakit ko nagustuhan ng caviar bag? Ang tanong. Kasi po, every time na ginagamit ko yung Chanel bag na lambskin, natatakot ako kasi 'di ba nga, napaka-sensitive nung leather niya. Ito, tapos medyo malaki pa siyang konti, 25 centimeter. And subok ko na kasi yung caviar skin kasi itong dala kong bag dito, yung wallet on a chain, tawag nila walk. Caviar siya. Araw-araw ko yatang ginagamit to. Sobrang ganda niya. Hindi siya sa scratches, tsaka waterproof. Yung pagpunta ko pala dito, pangatlong beses ko na to. Kasi yung una, nagtingin-tingin lang ako kung magkano yung caviar. After ko yatang nabili yung after 2 years yata, bumalik ako. Tapos nakita ko nga, yung caviar bag, nasa 70 lapad na siya. Tapos bumalik ulit ako kasi nga gustong gusto ko na yung caviar skin. Dinala ko yung binili kong bag dito sa kanila. Nasabi ko baka pwedeng yung magpalitan lang, tapos magdadagdag na lang ako. Pero ang sabi nila, hindi raw sila bumibili. Ikaw ang bibili lang sa kanila. Nung time na yun, decidido na talaga ako napalitan yung lambskin ko ng caviar skin. Kasi nga, every time na gagamitin ko siya, natatakot ako, laging alagang-alaga, yung ganun. Ang hirap kumilos, baka mamaya mabangga, may scratch. Ganun ba yung feeling mo every time? Kaya may nakapagsabi sa akin na sa Shinjuku daw, doon daw pwede daw, may bumibili daw doon. Ano ba yun? Daiko Kuya ba yun? Ito na, tapos nagulat ako sa presyo. Pinresyohan ako na nalaki yung mata ko kasi nga 2024 na mataas na ang Chanel bags. Kaya halos yung pagkabili ko, naibalik yung pera ko. Biruin mo, 3 years ko yung nagamit. Sabagay, hindi ko naman siya masyado kasing ginagamit kasi nga natatakot nga ako. Napakaganda pa kasi talaga niya. Minsan ipopost ko yung video. Sinama ko na rin yung mga hindi ko na ginagamit. Ilang bag din yun. Bali 3 yata. Tapos isang wallet. Tapos yung card case. Kasi nga lambskin din siya. Pinalitan ko na rin kasi siya ng caviar skin. Kasi every time nabubuksan mo din yung card case, lambskin, super sensitive. Pero pala sa bumili ng bag ko, mahal ang presyo nila. Kapag ang bag nyo, Chanel na classic fluff, dun pala sila bumabase. Tapos super check talaga sila. Yun nga, nakita naman kasi na parang bagong-bago pa talaga siya. Vintage siya. Biruin mo, 27 years na. Super ganda pa rin niya. Ito na ang question natin. Worth it ba na bumili ng Chanel classic fluff bag? Yes po. Lalo na kung caviar ang pipiliin nyo. Kasi caviar leather will truly stand the test of time. Kahit na yung bag na nabili ko na yan, 27 years old na siya. So, 28 years old na siya this year. Pero, 10 to 20 more years, pwede mo pa siyang magamit. Ganun po siya katibay. And Chanel bag is not just a bag. It's investment din po. And timeless po siya. Tapos, don't go out of style. Kahit na ano po ang suot nyo, pwedeng pwede.
At syempre, fit to all ages. Kahit na po anong edad natin, bagay na bagay siya. At hindi po siya nalalaos. Itong caviar skin po pala, gawa siya sa calf skin. Maraming nagkakagusto sa kanya kasi nga wear resistant, durable, scratch resistance, hindi siya prone sa scratches, easy to clean and maintain, water resistant, at iba pa. Kung meron pa akong hindi nabanggit, search nyo na lang po. Super ganda talaga niya. Mapapasabi mong dream bag mo na rin siya soon, someday. Iba po talaga yung feelings. Parang lalo kang gaganahang magtrabaho. Tapos pag uwi mo ng bahay, titignan mo yung bag mo everyday, ganun. Parang baby lang. Sabi ko, isa lang. Naging dalawa. Tatlo. So, okay. Yung pang-anim po natin na tips. Yun nga yung may naipon ka na, tapos napili mo na siya sa Chanel. Ngayon, ang pagpipilian nyo po kung vintage or new model. Kasi po, ibang-iba na siya sa ngayon. Bali ako, ang tagal ko pong pinag-isipan kung sa new model siya or vintage. Pero dumaan ako sa Chanel store. Tinanong ko kung meron silang caviar bag. Ang sabi nila, wala. Kumbaga parang i-order mo pa siya. Gusto ko lang kasi sanang makita ng in person kung anong itsura ng sa bago. Sa video online ko lang kasi siya nakikita. Pero gusto ko po talaga ang vintage kasi in late 2008, Chanel stopped making real 24K gold-plated hardware. Pinalitan na nila ng gold-toned hardware. At kung mapapansin niyo po sa bago, yung CC logo niya sa left side, wala na yung naka-engrave doon. Yung may mark siya na hindi katulad nung araw. Yung kasi yung mark niya na 24K gold siya. Marami kasi akong napanood. Ang daming nadismaya sa pagbili nila ng bagong Chanel sa store. Kaya hindi na talaga, ayoko na talaga doon. And yung last tips natin, number 7, kung vintage Chanel na nga yung pipiliin ninyo, piliin nyo na yung may card. Kasi katulad ng mga nabenta ko, lahat yun may mga card. Kaya sigurado kayong babalik ang pera nyo or baka mas lalong tumaas pa. Kasi dito sa mga vintage, minsan kasi merong may card, merong walang card. Kaya konti na lang naman din ang dadagdag nyo. Kaya katulad yung pinapakita niya sa akin, yung may mga card. Kasi yun yung ni-request ko sa kanya na yun ang pagpipilian ko. And make sure po na yung bag, checkin nyo siya. Buong bag, i-check nyo. Tsaka pinapakita naman nila yun kung pareho yung numbers sa loob ng bag at saka sa card. Kailangan talagang pulido yung pag-check nyo kasi pag inuwi nyo na siya, 'di ba? Para hindi kayo manghinayang or madismaya. Okay lang naman sila na mag-wait katulad ng ganyan. Tingnan nyo, good timing naman siya. Wala siyang masyadong tao. Tsaka tinatanong naman nila kung ilan yung taong papasok. Ayaw din kasi nila ng maraming tao, sobrang crowded. Hindi nga naman makakapag-relax tumingin yung gustong bumili or mainggan yung bumili.
Kasi ang alam ko, 'pag nabili mo na, naiuwi mo na yung bag mo, hindi mo na puwedeng ibalik. Kasi siyempre kahit next day sabihin, ikaw na yung nakasira nun. Kaya kita niyo effort din sila na talagang ipakita sa inyo yung buong bag, 'di ba? Super tagal ko talaga diyan kasi nahirapan akong mamili. Buti na lang ayan nakapagdesisyon na ako. Thank you po.